Part 4. Freya. Hinintay kong umikot siya sa harapan, ngunit walang dumaan doon. Maaring sa likod siya dumaan. Imbis na magwala palalo ay tinutok ko ang tingin ko sa driver's seat. Hinintay ko siya ron kahit na kumakalabog ang dibdib ko. Ano pang balak niya? Ngunit nawala yon sa isipan ko at natutok ang paningin ko sa bultong tumapat sa driver's seat. Nahigit ko pa ang hininga ko nang marahan na bumukas ang pintuan sa driver's seat. Ang kabog ng dibdib ko ay walang tigil at dumadagundong. Unang pumasok ang binti niya, bago ang buong katawan. At kahit natatakot, ay nagawa ko pang purihin kung gaano kalaki at katipuno ang katawan niya. Ang suot na long sleeves na puti at gray pants ay bumagay sa pangangatawan niya. Naglakbay pa ang tingin ko sa kamay niyang humawak sa manibela. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang iilang ugat doon. Mabilis kong nilingon ang mukha niya at halos mawalan ng kulay ang mukha ko sa nakikitang kaharap ko. Nakatunghay ito at tila hinihintay lamang ang mga titig ko. Napahawak ako sa bintana at lalong nanlaki ang mga mata ko. Nagbukas sara ang bibig ko ngunit walang lumabas na salita. I am shocked and can't even utter a word. Ang bawat hilat siya ng mukha niya ay kaya akong patahimikin. Isang linya ang labi niya at mariin ang titig. Pinasadahan pa nito ng tingin ang katawan ko bago tumalim ang tingin niya. Tila galit sa nakikitang suot ko at hindi na ako magugulat kung magagawa niya akong tirisin ngayon at tuluyang kuhanin ang buhay. Those green, dreadful eyes will be the death of me. Itigil mo na ang sasakyan! Sumigaw na ako at lahat. Ngunit hindi siya kumikibo. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho kahit na halos maghisterya ako. Please, itigil mo na! Binaba ko ang tono ng boses ko upang mapukaw ang konsensya niya. Ngunit hindi pa rin ito kumibo. Masyadong bato. Napagkrus ko ang mga kamay sa harap ng aking dibdib at sumusukong napabuntong hininga. Inirapan ko pa ito at pinanatili ang tingin sa bintana. Pinanganak yata itong bossy? Nagpapasalamat naman ako at hindi nasamang nahuli ng mga pulis. Swerte rin na hindi nahagip ng media kung meron man. Inaalala ko lang ay si Alexa. Baka nahuli. Paano ang mga anak niya kapag nagkaganon? Bakit naman kasi basta nalang sumusulpot tong lalaking to? Parang mas maganda pang mahuli ng pulis kaysa manatili sa sasakyan niya. Para tuloy binabalot ng lagim ang looban ng sasakyan sa oras niyang madilim. Hindi mo ba pwedeng ibalik? Baka mahuli yung kaibigan ko. Nagsusumamo ako sa kanya, ngunit umiling lamang ito at nagsalubong pa ang mga kilay. Bagsak ang balikat na napayuko ako. Nagtubig ang mga mata at hindi maiwasang maawa kay Alexa. I just pray that she is safe and that she will not be put in jail. Napaangat ang tingin ko sa harapan nang tumigil ang sasakyan. Dinibot ko pa ang tingin ko. May parke sa gilid at ang kabila ay simbahan. Liningon ko siya upang tanungin, ngunit mabilis itong bumaba at tumungo sa banda ko. Binuksan ang pinto at hinintay akong bumaba. Ngayon lang, gentleman. Mabilis din akong bumaba. Agad na binalot ng malamig na hangin ang katawan ko. Hinawakan ko pa ang magkabilang braso upang maibsan ang lamig. Bakit dito? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Nangungunot pa ang noo kong sinulyapan ng harapan bago binalik sa kanya ang tingin. Sinara niya ang pinto ng sasakyan bago ako hinarap. Hindi pa nagsalita at niningon muna ang simbahan bago ako hinarap muli. I wanna make it up to you since you are claiming that I forced you. Umangat ng bahagya ang gilid ng labi niya, ngunit mabilis lang at tila hindi sinadya. Nakapamulsa ang isang kamay nito habang ang isa ay nakahawak sa hood ng sasakyan. I sharply looked at him. Is he implying he's innocent? Akala ba niya mahuhugasan ang kasalanan niya kung magsisimba siya ngayon? Sa ganitong oras pa talaga ng gabi? Make it up? By what? Ngumisi ako ng sarkastiko na kinalingon niya. Kahit anong gawin niya, hindi na maibabalik ang mga nangyari. Kahit buong araw pa siyang lumuhod sa simbahan. Kung ganun man ang balak niya ay hindi ko gugustuhin hintayin pa siya rito. By marrying you. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. At mas lalo na nung bigla niya akong hatakin papalapit sa simbahan. Kasal?
Sandali! No! Nagpumiglas ako at nagpabigat. Ano bang klaseng utak meron siya at ganitong mag-isip? Ayoko! Ano ba? Hinatak ko ng malakas pabalik ang kamay ko na kinatigil at kinalingon niya sa akin. Hinaplos ko ang palapulsuhang nasaktan. Masakit yon at tingin ko ay namamaga. Matalim ko siyang tiningnan ngunit hindi niya alintana. Naiinip pa akong tiningnan. Ayaw mo? Kumunot ang noo niya at sinulya pa ng simbahan na nakasarado pa ang mga pinto. Nasa harap na kami yun at mukhang seryoso talaga ang mokong. Baka akala niya ay gusto kong makasal sa kanya. Hindi! Hinarap ko at tinaliman lalo ang tingin. Ni hindi siya natinag at basta lang akong tiningnan. Umakyat yata ang galit sa ulo ko at naningkit ang mga matang nakatingin sa kanya. Napakamakasalanan mo talaga! Tinulak ko ang balikat niya gamit ang palad ko. Bahagya lamang siyang napaatras ngunit nanatiling nakatindig. Sinong matinong lalaki ang magpapakasal na ang bride ay nakabra at panty lang? Ganyan ka ba kawalang respeto? Imbis na sagutin ako, ay napahagod ito sa sariling batok at napakagat sandali ng labi. Tsaka ako pinasadahan ng tingin. Napanguso pa siya at tila iniiwasang matawa matapos matantong hindi disente ang suot ko. Tumalikod pa at dumiretso sa sasakyan. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ko? Napakurap ako at kinabahan. Balak niya ba akong iwan dito? Ako mismo ay aayaw na pumasok sa simbahan. Masyadong nakakabastos ang suot ko at alam kong kawalan nito ng respeto. Here. Inabutan ako nito ng jacket na tinitigan ko lang. Hindi ko yun kinuha at nanatili lamang akong nakatingin doon. Napahinga siya ng malalim bago niya inilantad at walang pasabing nilagay sa likod ko. Binalot niya ako doon bago ulit hilahin papalapit sa simbahan. Sandali! Ayaw ko nga! Hinila ko pabalik ang kamay ko at marahas na umiling. What's your problem? Hindi tama ang damit mo kaya binigyan kita ng jacket. Ayaw mo pa rin ba? Kumunot ang noo niya at parang mas gusto ko siyang sampalin ngayon. Tingin mo ba, malilinis ang kasalanan mo kapag pinakasalan mo ako? I looked at him and stared deeply into his eyes. Napamaang pa ako nang tila nag-isip pa ito. Tumagal pa ng ilang segundo bago siya nakasagot. Maybe. I am taking full responsibility. Malilinis ang reputasyon mo at babalik ang respeto mo sa sarili mo. Ganyan ka ba kagago? Hindi makapaniwalang tanong ko. Naglumikot ang tingin niya at napaatras ang isang paa. Kita ko pa itong napalunok at tila natamaan sa sinabi ko. He's heartless. Please, just leave me alone. Kahit hindi ka na makulong, basta layuan mo lang ako. Hinuli ko ang tingin niya at binigyan ng nangungusap na tingin. Kahit na hindi na siya makulong, basta hindi ko lang siya nakikita para hindi ko na maramdaman ulit ang panliliit sa sarili. I may look cool with him, but deep inside, I can't erase every small detail of what happened in my life for the past days or weeks. And then what? You're going to continue to sell your body? You're going to grant their wildest fantasies? Kung ganun, magkano ka ba? Ninabas nito ang wallet niya at umambang kukuha ng pera. Hindi ko napigilan at nasampal ko ito. Kita ko pa ang pag-awang ng mga labi niya at binigyan ako ng matalim na tingin. Ramdam ko ang pag-akyat ng galit sa ulo ko at pagpiga sa puso ko. It was difficult for me to breathe. I had no idea I'd meet someone like him. Ang gago mo! Sa tingin mo ba ginusto ko to? Tinanggal ko ang jacket at tinuro ang mga suot kong kapirasong tela. Hindi! I'm in there, swimming in the vast and deep ocean of sadness. Anong gusto mo? Hayaan kong malunod ang sarili ko? Napatitig ito sa mga mata ko nang may tumakas na luha mula roon. Mainit at walang patid. I saw how his strict eyes got drowned in my tears. I don't want to get drowned and be eaten by distress. Mahirap. Pero kailangan kong iwaglit lahat ng yun. This is my defense mechanism. Kung nakukonsensya ka, pumikit ka. Tinalikuran ko siya at balak sanang umalis na doon. Hindi ko alam na may ganun palang klase ng lalaki bukod kay Miko. Nakailang hakbang na ako nang maramdaman ko ang kamay niya sa palapulsuhan ko. I'm sorry. You can stay at my place. I'll help you get back to work so you don't have to do such a thing. Humigpit ang hawak niya at desididong mapapayag ako. Hinarap ko siya at inilingan. I don't need your help. Uuwi ako sa amin. Kusa akong napatigil nang maalalang naiwan ang cellphone ko sa club.
Bumalik tayo sa club. Nandun pa ang bag ko. Hinarap ko siya at ninapitan ng ilang hakbang. Hindi na. Umiling ito bago lumapit sa likod ng sasakyan niya. Mula ron ay lumabas siyang bitbit ang bag ko na bahagyang kinalaki ng mga mata ko. Paano nakuha niya? Here. Inabot niya yun tsaka ako tinalikuran. Tumalikod din ako at agad hinanap ang cellphone ko. Nanginig pa ang kamay ko, mabuksan lang yun agad. Naka-flash sa screen ang nasa 20 missed calls ni Mama. Nagunahan yata ang mga daga sa dibdib ko at namawis ang mga palad ko. Taranta ko pang denial ang number ni Mama. Nak, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Akala ko kung napano ka na. Humina pa ang boses nito sa dulo at dinig ko sa background ang pagtunog ng upuan na inupuan niya. Ayos lang po ako. Uuwi po ako. Pilit kong ginawang normal ang boses ko at ilang beses na lumunok. Huwag muna ngayon. Ayaan mo na munang lumipas ang chismis dito. Saka na kapag nakalimutan na nila. Napatango ako kahit hindi niya naman nakikita. Natatakot siyang mahusgahan at makaramdam ako ng masasakit na salita. Sige po, tawagan po ninyo ako kapag pwede na. Sige anak, mag-ingat ka dyan. Kaagad na pinatay nito ang tawag at hindi na ako hinintay pang sumagot. Binalik ko na lamang ang cellphone sa bag ko at mahigpit na kumapit dun. Napalingon ako sa gilid ko matapos marinig ang sasakyan niya na tumigil sa tapat ko. Bukas ang pinto sa passenger seat habang siya ay nakadungaw sa akin mula sa driver's seat. Hop in, he commanded. Umirap ako sa kawalan at sumusukong sumakay sa sasakyan niya. Wala naman akong choice. Ayoko naman na sumakay ng jeep na ganito ang suot. Kahit na hindi mawala ang kaba ko sa kanya, ay pilit kong kinalma ang sarili. Think about my offer, Miss Rosie Freya Soledad. Mahinahong bigkas niya. Na tila nilaro lamang sa dila niya ang pangalan ko. Ilang beses ko yata siyang inirapan upang ipakitang hindi ako interesado sa offer niya. Ang gusto ko lang ay umuwi ng single. Hatid mo ko sa apartment ko. Sinabi ko ang address sa kanya na ikinatango niya, ngunit walang ibang sinabi. Napahinga pa ako ng malalim at napasandal sa bintana. I felt tired. Nakakapagod ang araw na to. Gusto ko nang umuwi sa probinsya pero hindi pa raw pwede. Ayoko rin naman na maging ulo ng balita doon kapag nalamang umuwi ako. Sa pakiramdam ko, lalo lamang ako mabuburyo sa apartment ko sa mga susunod pang mga araw. Wala akong pagpipilian. I looked out at the quiet road. Wala pang ibang sasakyan sa daan bukod sa sasakyan niya. I stared outside and let myself fall asleep. I need a break. I need to rest. This day is exhausting and eating all of my energy. And the man in the passenger seat is the cruel enemy. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog. Basta pagmulat ng mga mata ko, nakatigil ang sasakyan. Nag-inat pa ako at inaninag ang gilid. Pader lamang yun at wala ng iba. 2 pieces of burgers, 2 pieces of chicken with rice, plus burger steak, 2 cups of soft drinks. That's all. Kumunot ang noo ko nang makitang bukas ang bintana sa tabi niya at may kausap siyang nakauniporming pula. Nasa loob ito ng tila maliit lang na building. Here are your orders, sir! Masigla ang babae nang iabot niya ang 2 papel na supot na kulay brown. Mabilis naman niya yung kinuha at nag-abot ng 1,000. Keep the change, he coolly said. Nagpasalamat ang babae at tinanguan niya lamang. Ninapag niya sa dashboard ang supot bago pinaandar ulit ang sasakyan. Naguguluhan at nalilito ako. Kailan pa nagkaroon ng drive-thru sa papuntang apartment ko? Lalong kumunot ang noo ko nang makitang ibang daan na ang tinatahak ng sasakyan. Malayo na yun sa syudad at may mangilan-ngilang puno na. Saan mo ako dadalin? Naalarmang tanong ko. Imbis na sagutin ay linapit nito sa akin ang isang supot. Eat. I know you're hungry. Napaiwas ako ng tingin nang maramdamang humapdi ang tiyan ko pagkasabi niya ron. Kahit sinasabihan ako ng pride ko na wag, ay kusang gumalaw ang mga kamay ko patungo sa pagkain. Kinuha ko ang burger at maliit na kumagat dun. Napasulyap pa ako sa kanya na pilit tinatago ang ngiti niya. Kahit nakafocus siya sa daan ay panaka-naka ang tingin na binibigay niya. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Hindi ito daan papuntang apartment ko. Hindi na napigilan at nasabi ko yun. Kahit magwala ako, siguradong hindi niya ako babalik sa syudad. Hindi nga, sa farm tayo dediretso.
Kinuha niya ang isa pang burger sa supot at kumagat doon. Farm? Binaling ko ang tingin sa kanya, ngunit patuloy lang siya sa pagnguya. Linunok niya muna ang pagkain bago niya ako tinapunan ng mabilis na sulyap. Farm ko. Ngumisi ito at bahagya pang kinagat ang pang-ibabang labi. I was caught off guard and hurriedly looked away. Hindi na ako sumagot at nakipag-argumento dahil wala naman akong laban. Ang nasa isip ko ay malawak na palayan at kubo-kubong mga bahay. Hindi ko lubos maisip na isang mataas na gate ang bubungad sa amin. May nagbukas nun at pinaandar niya ang sasakyan papasok. Madaling araw na at madilim ang paligid, ngunit maraming nagkalat na lamppost sa daan. Hindi gaanong mataas at payat lang ang kahoy na kinilalagyan ng mga ilaw. Nagtataasan ng mga puno ng nyog ang nakapalibot sa buong lugar. Ang malinis lang ay ang trail na daanan ng sasakyan. Nagmistula yung aisle dahil ang mga nyog ay nakaayos at tila sinasaluduhan ang sasakyan na darating at maging ang mga lamppost ay iniilawan ng daan. Tuloy-tuloy yun at may paikot na liko lang. Pumasok doon ang sasakyan at medyo malayo na ang mga puno. Mas malayo at tila may pinoproteksyonan. Kung matutumba man ay wala silang tatamaan. Nawala ang tingin ko sa bintana nang tumigil ang sasakyan. Napunta sa harap ang tingin ko na nakapagpaawang ng mga labi ko. There, in the middle of the forest of coconuts, a big, up and down house is standing, looking like a castle. Marami ring nakapalibot doong lamppost na kahit itsurang moderno ang bahay ay nagiging mistulang kastilyo dahil sa mga ilaw. Ito lang ata ang bahay dito at wala nang iba. Farm mo to? Kusang lumabas yun sa bibig ko pagkababa ko ng sasakyan. Para kang nasa resort o gubat ng mga nyog. Ang dami at nagtataasan. Nakakalula at nakakagaan din sa pakiramdam. And this is my house. Pumasok siya sa bukas na gate. Hindi naman yun mataas at tila dekorasyon lang sa bahay. Hinintay niya ako bago siya ulit magsimulang humakbang. Bakit mo ko dinala rito? Sinabayan ko siya ng lakad at tumigil nung nasa harap na ng pintuan. Binuksan niya yun at pinauna akong pumasok. Kusang umawang ulit ang mga labi ko. Maganda at nakahahalina sa mata ang modernong ayos ng bahay. May sofa set na nakaayos ng letter L. Kulay itim ang mga yun at sa harap ay ang malaking flat screen TV. May chandelier sa gitna at iilang mga nakasabit sa dingding. May mataas na vase na may halaman. Sa gilid ay salaming divider na may nakadisplay na kung ano-ano. May isang pinto na sa tingin ko ay papuntang kusina at hagdan na paakyat. Naglalaro sa puti ang kulay nun at iilang itim na gamit. Mukha yung bahay sa isang exclusive subdivision. Ang kaibahan lang ay nasa gitna yon ng malawak na nyugan. Bakit mo nga ako dinala dito? Hindi ko siya nilingon at nagpatuloy lamang ang paglibot ng tingin ko. Because I want to, he muttered. I had a very good night's sleep. His bed is very comfy and soft. I yawned and sat in the middle of the bed. Nagkusot pa ako ng isang mata bago humikabulit. My sight dropped with the silk robe I was wearing. I don't know who owns this. He just handed this to me, together with some underwear. Sinuot ko. Wala naman akong bitbit na damit. I have no choice but to wear what is available. I sighed. I even rolled my eyes around the room. And I don't think that this guest room is used. Walang ibang gamit bukod sa cabinet at kama. May kurtina naman pero walang mesa at TV. Very plain and empty. I headed straight to the bathroom to at least brush my teeth. But I was horrified to know that there was no single thing for hygiene inside. Literal na banyo lang. Ninibot ko pa tingin ko. Nagbabaka sakaling may cabinet na may gamit. Pero wala. I sighed and walked straight to the mini sink. Napalingon pa ako sa kaharapan na salamin at napatitig sa sariling refleksyon. This is another journey for you, Freya. At least, no one knows here what you have been through. Not all strange places will harm you. Some will provide the comfort that your hometown cannot. I brushed my hair down with my fingers. Walang pantali, kaya naman inipon ko na lamang yun sa likod ko. Yumuko upang makapaghilamos man lang ng muka. Mabuti na lang at may tubig. I gurgled a few times. Binigyan ko pa ng huling puna sa mukha ko gamit ang kamay bago na isipang lumabas. The second floor has 3 doors and 1 sliding door. Maaring terasa. I don't know which room he's nestling in.
The doors were all similar, with no sign of which was occupied. But then, there he was, standing so firm in the middle of the doorframe, giving me an intense look. He was holding a piece of the wall and the doorknob, having that aura which screams, he owns everything here. Imbis na pahagdan ng lakad ko ay lumiko ang paa ko patungo sa kanya. I wore my brave look and confidently stared at him. I even saw how his menacing stare traveled down my robe. I arched my brow and stopped in front of him. Baka meron kang bagong toothbrush. I want to brush my teeth, but there's nothing inside that guest room. Tinuro ko pa ang kwarto na sinundan niya ng tingin. Sorry, ibibili kita mamaya. You can use mine if you're not picky.